We have once again reached the part of our program where we give attention to the questions sent to us via email and Facebook. Let us begin po. Our first question for this week was sent to us via Facebook by Chester Villablanca. Here is his question. Good day, Bishop Tagle. Nais ko lang pong itanong yung bout po sa Biblia. Karamihan po sa ibang sekta ng relihiyon ay nakabase po lamang ang paniniwala sa Biblia. Tama po ba ito? Sinabi po ba ng ating Panginoong Hesus ang tungkol po sa Biblia? Isa pa pong tanong, Bishop, saan po nga ba nagmula ang Biblia? Sino po ang bumuo nito? Naway masagot po ninyo ang aking katanungan. Napakaganda po ng inyong show na The Word Exposed. Maraming salamat ha. Sana marami pa pong kayong matulungang mga tao sa pamamagitan po nito. Truly yours, Chester. Si Chester pala ay trainer ng Diocese of Balanga. Hey Chester, maraming salamat sa iyo. Una tungkol doon sa iyong tanong, sabi nung ibang mga Kristiyano na hindi Katoliko na Biblia lamang ang basihan, no? Sabi mo nga, Biblia lamang ang basihan. Now, para sa ating mga Katoliko, no, ang Biblia ay tunay namang salita ng Diyos. Ito ay salita ng Diyos na naisulat. Okay? Kaya ibig sabihin, sa paniniwala natin, meron ding bahagi ng salita ng Diyos na hindi naisulat. Subalit, ginagarantiyahan pa rin ng Espiritu Santo sa pamamagitan ng buhay pananampalataya ng sambayanan. Katulad ba ng isang pamilya? Siguro naman maraming katotohanan ng inyong family na nakasulat. Halimbawa, sa mga letters o sa mga diaries, no? At ngayon, sa mga sulat, sa pamamagitan ng mga photographs, etc. Kaya lang, meron ding mga bagay na hindi nakasulat. Pero yun ay bahagi ng buhay ninyo bilang pamilya. The same with the church. No? The Word of God can be consigned into writing at yan ang Biblia. But there is also the portion of the Word of God that is not consigned to writing. In fact, bago pa dumating ang Biblia, ang nauna ay ang buhay pananampalataya. Yung mga mananampalataya ang sumulat noong Biblia, which leads me to the second question. No? Paano nagsimula? No? Si Jesus kasi was a Jew. Kaya tignan mo, si Jesus would always quote from the scriptures, meaning what we call the Old Testament. Okay? Ang Biblia ay nagmula una sa lahat sa Diyos, na ibig niyang i-reveal, ipakilala ang kanyang sarili at ang kanyang plano na pagliligtas. At yung revelation na yon, ipinagkatiwala niya sa mga tao. Kina Abraham, kina Moses, lahat yan, mga prophets, hanggang sa New Testament people. Hindi lahat yan sumulat. Pero may iba na through the help of the Holy Spirit, inspiration of the Holy Spirit, sinulat nila yung revelation na galing din naman sa kanilang experience of faith. Yung mga naisulat na yon ay binuo, naging patrimony ng sambayanan. In this case, the church. Okay? Kaya yung simbahan din, through its leaders and the faithful, sa dami-dami ng naisulat, they determined ano dyan ang truly inspired na magiging bahagi ng tinatawag nating sacred scriptures. Kaya, yung mga Jewish people, meron na silang sacred scriptures na atin din namang kinuha. At nung time ni Jesus, merong karugtong. Kaya may Old and New Testament. Kaya nagsimula sa Panginoon, Holy Spirit, sumulat ang ilang tao, and the church determined. But there is still a lot that is not written in the books. Yan din ang sinabi ni Jesus sa Gospel of John. Kung maisusulat lang ang lahat, sabi nga ni John, kung maisusulat lang lahat, kulang ang lahat ng library sa mundo.